Ito nga po mga kaibigan yung pagpunta natin sa Camiguin Island at kung sakaling hindi niyo pa napanood ang part 1 nito, panoorin niyo muna dahil detailed po yung ating pag-explain kung magkano ang pamasahe, saan pupunta, anong oras ang biyahe, kung anong port yung sasakyan. Marami po kayong makuhang information doon kung magbabiyahe po kayo ng solo galing ng Cotabato City. Kaya naman po ilalagay ko na lang po sa comment section at sa description ng video na ito. Manggaling po sa White Island na ito na po ang susunod na pwede niyong puntahan, ang Walk to the Old Volcanoes. Guys, maganda po ang sa taas niyan, kaya lang hindi ko na po nasali sa ating footage dahil nawala po ang ating footage. And of course, maraming salamat po pala kay Police Officer Loyola dahil siya po ay kinuhanan po tayo ng video or picture pala dito sa harap ng mismong Walk to the Old Volcanoes. So thank you so much po. Sunod na destination na po natin guys ay ang Sunken Cross po, kung saan po sa ilalim po nito guys ay libingan po, no? So lumubog po ang libingan guys nung nagkaroon po ng volcanic eruption sa Camiguin. Nandito na po tayo sa ating pang-apat na destination kung saan pwede po kayong maligo dito. Tinatawag po itong Soda Water Pool, kung saan pwede po kayong mag-refresh or maligo, magtampisaw sa kanilang napakalinis na tubig. Nandito na po tayo sa ating pang-limang destination, ang Tuasan Falls. At ang entrance po dito guys ay 75 pesos lang po at sobrang sarap po ng tubig dito. Pwede po kayong maligo at sobrang lapit lang po sa entrance ang kanilang Tuasan Falls. Nasa I think mga 5 minuto lang po yung paglalakad, hindi gaya ng ibang mga falls na sobrang layo pa po. Minsan inaabot ng oras ang lakaran. Sa kanila sobrang easy, hindi po kayo papawisan guys. At dahil sa sobrang ganda ng falls na ito guys, promise hindi po kayo makakapagpigil sa inyong sarili at makakaligo po talaga kayo dito dahil sobrang sarap, sobrang lamig at sobrang linaw po ng tubig dito guys. At nandito na po tayo sa ating pang-anim na destination at ito na po ang ating last destination sa ating trip sa Camiguin Island guys. At ang entrance fee dito po ay 75 pesos po. Ang tawag po pala sa falls dito guys ay Katibawasan Falls po, na may sobrang taas na falls pero hindi ganun kalaki gaya ng sa Tuasan Falls. Pero sobrang ganda po talaga dito guys sa Katibawasan Falls. At dahil po sa ganda ng Katibawasan Falls ay hindi niyo po talaga mapipigilan din ang inyong sariling maligo dito. Mag-swim at magpalubog sa tubig ng Katibawasan Falls. Sobrang ganda po pala talaga ng Camiguin Island. Meron po silang beach dito, meron po silang falls, meron po silang mga swimming pools at mga bundok po, no? So marami po talaga kayong may enjoy dito. Especially kung magtatagal po kayo ng stay dito sa case po natin, kasi po ang tour po natin dito ay 1 araw lang po at umuwi din po tayo. So yun po ang masasabi ko po. Must visit po talaga ang Camiguin Island. Sigurado po babalikan ko po talaga ang Camiguin Island dahil marami pa pong pwedeng puntahan dito, marami pa pong pwedeng ma-discover. So since medyo limited lang po ang oras po natin ay hindi po natin na-covered lahat. And yun po, maraming salamat po sa mga nanood hanggang dito. Dahil kung wala kayo ay wala po si Landlab Kabang sa Moro page. Kaya yun po, thank you so much po sa inyong lahat. At kay Sir Jerry na nag-sponsor nito, thank you!